Magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid sa Panginoon. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng Salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Araw po ng Lunes at bilang pagsisimula po ng atin pong linggo, ay mag-aaral po tayo muli ng mga salita ng Panginoon. At sa araw pong ito, ang atin pong pag-aaral ay pinamagatan ko pong The Lord's Day. Ayan, at atin pong pag-aaralan yung connection po ng Lord's Day doon sa Sabbath Day. At ito po yung mahalagang pag-aaral kasi po marami po tayong misconception in regard to the Sabbath. Sabi ng iba, nako, hindi yan para sa atin, yan ay para sa mga Hudyo. At hindi yan binigay na prinsipyo para sa mga Kristiyano sa panahon natin ngayon. Ganun nga po ba yun? So atin po itong pag-aaralan at para ating lubusang maunawaan bakit mahalaga sa Diyos yung Sabbath. At bakit mahalaga sa Diyos ang kautosang ito na ibinigay niya sa bansang Israel, and ito ba'y may relevance pa sa panahon natin ngayon bilang mga mananampalataya. So atin po itong pag-aaralan, puntahan po muna natin ang paksang talata, Exodus 20:8-11. Ganito po ang ating mababasa. Remember the Sabbath day by keeping it holy. 6 days you shall labor and do all your work, but the seventh day is a Sabbath to the Lord your God. On it you shall not do any work, neither you nor your sons or daughter, nor your male or female servant, nor your animals, nor any foreigner residing in your towns. For in 6 days the Lord made the heavens and the earth, the sea, and all that is in them. But he rested on the seventh day. Therefore the Lord blessed the Sabbath o the Sabbath day and made it holy. Pagpalain naman ng Panginoon ang pagkabasang ito ng kanyang mga banal na salita na sa araw na ito'y ating pagbubulay-bulayan. Alam niyo po mga kapatid, ito pong usapin ng Sabbath ay isang kontrobersyal na usapin, hindi dahil doon sa essence or sa principles behind Sabbath. But I guess, yung kailan ito gagawin at kung kailan dapat i-celebrate. Because we know that the Seventh-day Adventists are so strict and very dogmatic in terms of the day that Sabbath should be celebrated. Kaya nga po sila ay sa mga Sabadista, Sabado. Pero basically, the meaning of Sabbath ay hindi naman talaga Saturday. No po, if you are, mamaya later on, tatalakayin ko yan. Pero ang point po dito, naging cause po ito ng contentions and splits among many churches dahil nga po, dapat pa ba itong i-celebrate? Dapat pa po ba itong gawin? At ang mga mananampalataya sa panahon natin ngayon, sa New Testament, still ay govern ba ng Sabbath law? Alam nyo, noong 1611 ito, no? Ito po sa dako ng Amerika, specifically sa Virginia. Alam niyo po ba na doon ay merong batas na ipinasa ang pamahalaan noong 1611 po ito, na ang lahat ng pastor ay required na basahin yung tinatawag na the Articles, Laws, and Orders. At yung Articles, Laws, and Orders, ito po ay naglalaman ng mga prinsipyo na dapat gawin ng mga mananamba. Po, lahat ng sumisimba, lahat ng dumadalo sa pananambahan. At babasahin itong Articles, Laws, and Orders sa kongregasyon every Sunday. And the purpose is to remind the people, the parishioners, to attend church twice each Lord's Day. Meron po silang Vesper service, they will attend in the morning, and again, they will attend in the afternoon. Yun po yung nilalaman ng artikulong iyon. Na ang mga mananamba, linggo-linggo ay nire-remind na huwag kayong papalya sa pagdalo sa umaga at pagdalo sa gabi ng gawain. Alam niyo ang punishment? Ang punishment ay hindi pakakainin ng isang araw ang sinumang lumabag. Batas po ito. At ang second offense, kapag second offense na, magre-resulta ito ng pagpalo. Papaluin yung lalabag dito. At ang pangatlo, third offense,
6 months of rowing in the colonies galleys. Ibig sabihin, talagang matinding parusa ng pagtatrabaho. Yun po yung batas 1611 yon. Can you imagine? Subukan kaya natin yun ngayon na hindi papakainin yung hindi dadalo ng Sunday. Ano po? Pero yun po yung batas na ginawa noon. Anyway, ngayon wala na yung ganong klaseng batas. Pero ganon ka-strict ang mga simbahan noong 1600 ng pagpapahalaga sa araw ng pananambahan. Meron nga daw po doon na isang seaman, yung seafarer, na napalayo sa pamilya. By the way, may pangalan po yung tao, si Captain Campbell ang pangalan niya. Galing po siya ng paglalakbay sa loob ng 3 taon. Umuwi siya sa Boston at nataon na yung kanyang pagdating ay araw ng linggo. Pagdating po niya, nakagawa siya ng isang krimen. At alam niyo po yung krimen na nagawa niya? Hinalikan niya at pinaghalikan niya yung kanyang asawa nung siya'y dumating araw ng Sunday. At para sa mga tao nung mga araw na yon, nihalikan ng asawa, niyakapin ng asawa, hindi mo pwedeng gawin kapag araw ng linggo o ng Sabado o ng linggo, whatsoever. It will create public humiliation. Kaya, noong mga panahon na yon, ay pinarusahan siya. Dahil lang doon. Noong 1600, may isang tao sa Scotland na hinuli dahil tumawa lang ng araw ng Sabat. No? Bawal tumawa sa araw ng Sabat, ni ngumiti. Kaya si Jonathan Edwards, ito pong si Jonathan Edwards, isa po ito sa Puritan. Mga reformers to. Ano sabi ni Jonathan Edwards? During his time, hindi siya nagsesermon ng nakakatawa. Kasi nga po, bawal ang tumawa. At hindi dapat tatawa sa araw ng Sabat. Si Erwin Lutzer, meron po siyang isang kwento tungkol sa isang pastor during the Reformation time na kailangang maglakbay sa yelo papunta sa kanyang simbahan. Ngayon, naisipan niya na mag-ice ski. No? Mag-ice ski papunta doon sa church. One Sunday, pinatawag siya ng council at ang sabi, dapat wala tayong ginagawang effort. We need not to smile during Sunday. Sabi ganoon. At talagang we need to dedicate Sunday para sa Panginoon. Mga kapatid, hindi kwentong barbero to, totoong nangyari ito. At ang sabi po ng council, sabi ng pastor, mas madali ako makakarating sa simbahan kung ako yung mag-i-ski. O sabi ng council, sige, papayagan ka naming mag-ski sa isang kasunduan. You can skate to church on Sundays just as long as you don't enjoy it. No? Can you imagine? Ganun po noon. Ganun katindi ang pagpapahalaga nila sa Sabat. This is not for enjoyment. This is not for laughing. This is not for working. Talagang para sa kanila, ang Sabat ay para sa pagsamba. So, yon. Ngayon, wala nang ganun, mga kapatid Ang mga mananampalataya, hindi na to iniintindi. At anyway, hindi naman natin gagawin ang pag-aaral na ito para bigyan ng diin na talagang gumawa tayo ng batas na kailangan ganito. No. Kailangan lang nating maunawaan ang mga prinsipyo tungkol sa bagay na ito. The fourth commandment, more than others, is either dismissed as an outdated rule or followed with legalistic fervor. Hindi po tayo pwedeng laging nandun sa extreme swing ng pendulum. Yung iba kasi ang pananaw tungkol dito sa Sabat, baliwala na ito. Kaya yung Sunday, bahala ka na, sa'yo na yon. Gawin mo kung ano gusto mong gawin. Mag-party ka, mag-outing ka, mag-cross the border ka, gawin mo kung ano gusto mo kasi hindi na dapat i-celebrate ang Sabat, yan ay outdated na. Ganun ang pananaw ng mas marami. Yun namang ilan ang pananaw, hindi. Ito ay dapat na gawin, dapat sundin, dapat ito'y Sabado, mula umaga hanggang hapon, wala kang gagawin, hindi ka dapat magluluto, iluto mo yun ng Biyernes, at hindi ka dapat magtatrabaho, at maraming hindi dapat. Legalistic fervor. Now, dahil po sa bagay na ito, kailangan natin itong pag-aralan. Nasaan kang part ng pendulum dyan?
Ikaw bang hindi na nagpapahalaga sa araw ng Sabat? Na kinukonsider mo yung isang araw na ito, nakaparehas din ng 6, na kung ano yung ginagawa mo sa 6, ganun din yung ginagawa mo sa 7. Ano po bang ating pananaw tungkol sa bagay na ito? Ikaw kapatid, kapwa kita Kristiyano na nakikinig sa akin ngayon, how do you approach or how do you find this commandment of God still applicable? Or is it still valid sa mga mananampalataya ngayon? Tayo po na mga nasa reform side ng theology, naniniwala po tayo mga kapatid na hindi naman na-abolish ang moral law. Tama po ba? Yes, yung ceremonial law, hindi na natin yung ginagawa kasi na-fulfilled na yun ni Jesus eh. Yung ceremonial law, yung washing of the feet, hindi natin ginagawa yon. Yun pong mga paghahandog ng mga susunuging hayop, those are in anticipation of the coming of Christ. Natupad na lahat yon. Kaya hindi na po natin ginagawa yung mga ceremonial laws. But take note, yung moral law, meron po itong lasting effect sa buhay ng mga mananampalataya. At yung kautusan, yung 10, ay part ng tinatawag na moral law na kailangan nating isakatuparan. At meron nga sa Mark chapter 10, may lalaking lumapit sa Panginoon at ang nais niya ay magmana ng buhay na walang hanggan. Ang sabi niya, how will I inherit eternal life? Sabi nung mayaman na the rich young ruler, ang sagot ng Panginoon, sundin mo kautusan. So, ibig sabihin, sa bibig ni Jesus, it is but important for a person to obey the law. Ang problema, ito kasing lalaking ito, nagyayabang, sabi niya, mula pagkabata, nasusunod ko na po yung kautusan eh. O sige, isa na lang kulang sa'yo, umuwi ka, benta mo ari-arian mo, pamigay mo sa mahihirap. Bakit sinabi ito ng Panginoon? Sinabi niya ito to prove one thing, na tayo hindi talaga nakakasunod sa kautusan. Na kung sa ating mga sarili at gagawin natin yung pagsunod sa kautusan in order to inherit eternal life, that will not happen. Impossible yon. Mas madali pa yun sa camel, pumasok sa butas ng karayom, kesa mangyari yung bagay na yon. Pero ang Diyos, ang siyang author ng salvation, pre-salvation, bago tayo maligtas, walang mabuting bagay na gagawin tayo. Hindi tayo makasusunod. Kung meron man tayong pagsunod na gagawin sa kautusan, ito ay maruming basahan sa Diyos. Even our righteousness will be like a filthy rags. Yun po yung sabi ng Bible eh. Pero after salvation, matapos na ang Diyos i-regenerate yung puso natin, yung espiritu nating patay, we can be now capable of doing good because of the Holy Spirit that is in us. The Holy Spirit will reside in us, and the Holy Spirit will bear fruit in us. At dahil doon, makagagawa na tayo ng kabutihan. At bilang mga mananampalataya, ang kausap ko po rito ay Kristiyano, pahalagahan natin ang mga utos ng Diyos. Amen? Pahalagahan natin yung mga moral law ng Diyos. At kabilang ang ating pinag-aaralan doon. Ito pong 4th commandment ay isa sa mahalagang utos ng Diyos. How are we going to look at it? No? Again, naka-pendulum swing tayo eh. Either, wag na nating intindihin yung utos na yan, malaya tayong gawin kung ano gusto natin, pinalaya na tayo sa kautusan, yan ang mga turo eh. Or, sobrang extreme naman to the point na, no, kailangan by the letter sundin natin, at dapat tayo, wag kikilos, wag magluluto, wag magtatrabaho, rest lang. Ano po bang stand natin when it comes to the 4th commandment? So, let us look at Deuteronomy chapter 6, 6-7. Ang sabi po dyan, these commandments that I give you today are to be on your hearts. Impress them on your children. Talk about them when you sit at home and when you walk along the road, when you lie down and when you get up. Yes,
This is a principle given by God to all, even to us. The commandment of God ay bagay na makakabuti para sa kanyang pinagbigyan ito. At ikaw bilang Kristiyano, kung pinaniniwalaan mo na ang mga utos na ito ay mahalaga, the first thing that you need to do is to put it in your heart. And then impress them on your children. Talk about it when you sit and when you walk. At hanggang sa paghiga, pag-usapan nyo ito. As a way to get these commandments into our heads and into our hearts, we are encouraging everyone, especially believers. Balikan natin at alamin. Alam nyo mga kapatid, nung araw napakaganda ng bansang Pilipinas eh. Bawat baryo, bawat bayan, kung ikay maglalakbay, pupunta ka sa probinsya, halimbawa ng Cavite, galing ka ng Manila, bago ka pumasok, makikita mo yung arko, welcome to Bacoor, halimbawa. Bago ka makapasok doon, sa ilalim doon, makakakita ka, 10 Commandments. Huwag kang sasamba sa ibang Diyos, walang ibang Diyos, huwag sasamba sa mga idolo, irespeto ang pangalan ng Panginoon, remember the Sabbath, honor your parents, no murder, no adultery, no stealing. So, andun po yun, 10. Pagdating mo ng Imus, meron din nun. Bago makatulay, no? Makikita mo yung mga 10 utos, makikita mo yan sa mga bawat bayan. Ngayon, wala na. Wala na. Because they don't give importance to these commandments of God. So, I am hoping everyone will be able to stand and at least know the commandment and quote the commandment. Bakit? Alam nga namang sundin natin yun, huwag kang mangangalo niya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw. Samantalang yung pang-apat, iiwasan natin dahil ang gusto natin atin yung lahat ng araw. No. This probably one of the subject na mahirap pag-usapan at iniiwasan ng maraming mga pastor kasi hindi nauunawaan ng mga pastor paano ipaliwanag ito. Mahalaga to mga kapatid, maging sa panahon natin bilang mga Kristiyano. Atin munang reviewin, ano ba yung 10 utos ng Diyos para madali nating maunawaan yung 10 utos. Gawin na lang po natin in one simple statement. Sabi ng Diyos, meron lang isang Diyos. One God. No idols. Revere His name. Remember to take rest. Honor your parents. No murder, no adultery, no stealing, no lying, no coveting. Iyan ang 10 utos ng Diyos. Madali naman tandaan eh. Ano po? Madali naman tandaan. Iyan po yung essence. That is the commandment of God in a nutshell. So if the third commandment charges us to honor God with our words, the fourth commandment calls us to honor God with our time. Take note, ano po mga kapatid? Yan pong commandment na yan, nahati sa dalawa eh. Unang 4, para sa Diyos, vertical. And yung huling 6, yan yung horizontal. Our relationship with fellow human. Kaya kung titingnan nyo sa Mark chapter 10, doon sa Mark chapter 10, doon sa story ng rich young ruler, nung sinabi ng Panginoon na sundin mo ang kautusan, hindi na niya binanggit yung first four, yung first half. Ang binanggit na lang ng Panginoon doon yung second half. Igalang mo magulang mo, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mag-commit ng adultery, huwag kang magsinungaling. Yun lang yung binigyan niya doon sa lalaki. Kaya sabi ng lalaki, ginagawa ko na po yan simula pagkabata. Pero ang point po dito, doon po sa Galatians chapter 5, 13 to 14, di ko lang nailagay sa PowerPoint, kung ikaw ay umibig sa iyong kapwa, ang sabi po ng Galatians 5:14, nasunod mo na ang kabuuan ng kautusan. Bakit? Ang palatandaan na mahal natin ang Diyos, ang palatandaan na nasunod natin ang first commandment, ay kung nasunod natin yung second commandment. Yung pag-ibig sa ating kapwa. Because it is all
about our horizontal relationship. Pag iniibig mo ang iyong kapwa, you will not covet them, you will not lie to them, you will not steal, you will not commit adultery, you will not kill, and you will honor your parents. Tama? Now, if the third commandment charges us to honor God by our lips, no? Ano ibig sabihin? Revere His name. By revering His name, we honor God by the lips. Pero yung fourth commandment, it is a call of God to honor Him with our time. May malaking kaibahan, iba yung sinasabi, iba yung ginagawa. Amen? If we want to honor God with our lips, we should honor Him with our time as well. Minsan, ang dali nating ibigay yung salita ng papuri, pero pag hininga na tayo ng oras para sa pagpupuri, may malaking kaibahan na po ang tugon. Kaya po, itong fourth commandment asking us to give our undivided attention. Tingnan po natin ang Exodus 28-11. Balikan natin sandali. Remember the Sabbath day by keeping it holy. 6 days you shall labor and do all your work. But the seventh day is Sabbath to the Lord your God. Take note, no? Diyan lang po makikita na natin na yung kahulugan ng Sabbath ay hindi ikapitong araw. But the seventh day is a Sabbath to the Lord. Hindi po synonymous yung Sabbath into Saturday or seventh day. So God want the Sabbath, the definition is for Him to be a day, a specific day of rest. On it you shall not do any work, neither you nor your sons or daughter, nor your male or female servant, nor your animals, nor any foreigner residing in your towns. Bakit sinama yun? Nor any foreigner residing in your town. Yan po kasing mga foreigner, bisita yan. Yan ang panauhin. Hindi yan regular na nakatira sa bahay mo tulad ng anak mo, ng daughter mo, ng servant mo, at ng kung sino pang regular sa bahay mo. Ang problema dito sa mga foreigner na bisita, pag dumating yan sa bahay mo, tayo po na tumanggap, apektado tayo sa pagdating nila. Pag dumating yan, aabutin ang araw ng linggo, tayo ngayon, ang gagawin, isasakripisyo ang araw ng Diyos para sa mga foreigners na ito. Tama o mali? Guilty ka o hindi? Pag may bisita tayo, hindi, saka na lang simimba, sa susunod na lang. Unahin na muna itong mga foreigners na ito. Pero ang utos ng Diyos, hindi. Turuan mo itong bisita mo na ang pinakamahalaga sa iyo ay ang pagpunta mo sa simbahan para sumamba. Dapat maintindihan natin ito eh. Kaya po ako pag may darating na bisita pag linggo, sasabihin ko, sisimba ho kami. Kung gusto nyo, sumama muna kayo sa akin sa pagsimba. Kasi hodang sino kapag dumating ka. Dahil una, darating ako sa punto na mamimili. Anyway, pastor ka, kaya sasabihin mo siguro, pastor ka, kaya ka ganyan. Opo. Pero ikaw din, kapatid, pwede mo rin gawin yon. Ayaw mo lang gawin kasi nahihiya ka doon sa bisita mong foreigner na dumating sa bahay mo. Kaya itong mga foreigner na ito, ang magdidikta ng ating mga desisyon pagdating sa kung pupunta ka sa simbahan o hindi. Tama? Verse 11, for in 6 days the Lord made the heavens and the earth, the sea and all that is in them, but He rested on the seventh day. Therefore the Lord blessed the Sabbath day and made it holy. Mga kapatid, mahalaga ito eh. Let us begin with some observations. Diyan sa mga talatang yan, ay ating tingnan kung anong mensaheng ating mapupulot. Let us begin with some observations. Number 1, this is the first positive command. The only other command that's not stated negatively is the fifth one. Ano yun? Honor your father and mother. Yun lang po yung the other. No?
At pangalawa po ay ito pong remember the Sabbath day. Ito po yung first of the positive command. Yung iba, thou shall not, puro thou shall not na. No? Pero ito po, remember the Sabbath day to keep it holy. This is the final vertical command. Ito ang panghuling utos mula po sa una hanggang ikaapat na may relationship na may connection sa ating relationship sa Diyos. The first four have to do with our relationship with God. The next 6 deal with our relationship with human, with people, with others, with other of our relationship. And third, this is the longest of the 10 commandments. Ito ang pinakamahaba. Kung bibilangin niyo po yung mga letra niyan at yung buong sentence, this command has 98 words. The final 5 commandments all together, pag sama-samahin po niyo yung 5 o yung 6 na natitirang commandment, 53 words lang lahat. God has almost twice as much to say about remembering the Sabbath day than He does about murder, theft, adultery, lying, or coveting combined. Mas maraming boses, maraming tinig, maraming pagkakataon, marami pong kidlat na ginamit ng Diyos sa pagsusulat sa tabletas ng 4th commandment kesa sa rest na 6th. Nakuha niyo po mga kapatid? Pangapat, this commandment is mentioned on the Old Testament more than any other. Alam niyo po ba na makakahanap kayo ng 100 references sa Old Testament in reference sa Sabbath day. And this shows how important the Sabbath sa Panginoong Diyos. Ito po. Napakaraming ulit-ulit. So, panlima, this commandment is difficult to interpret and probably one of the most controversial. More has been written and debated about this commandment than perhaps any other one. No? Nakarinig nga po ako na yung simbahan 3 beses na hati dahil lang sa issue nito eh. At marahil sa mga sasabihin ko ngayon sa pagtuturong ginagawa ko, some of you may not agree on my stand on the principles of Sabbath. Kasi controversial nga po ito at ito po ay subject sa difficulty of interpretation. Panganim, this is the only one of the 10 commandment not quoted in the New Testament. Lahat po ng utos, simula 1 hanggang 10, inulit, kinote. Huwag kang magpapatay, huwag kang mangangalo niya, huwag kang magnanakaw. Lahat yon, inulit yon sa New Testament, except this one. Sa New Testament, wala na po kayong mababasa tungkol sa usapin na nagsasabi na remember the Sabbath day to keep it holy. It is the only commandment in the New Testament that was not mentioned. Mahalaga rin yun, no? Siguro po mamaya ating maiintindihan yan. Number 7, this command meant a lot to the Israelites. Think of how this would have felt to people who just spent the last 400 years working as slaves with no days off. 400 years of slavery nang walang pahinga. Imagine niyo kung gaano kahalaga para sa bansang Israel ang kautosang ito. Nagustuhin man nilang sundin, hindi nila magawa kasi they are slaves. So, saan tayo pupunta ngayon? We will begin with the purpose of this command. Para lubusan nating maunawaan ito, by the way, hindi ko ito matatapos, uunahan ko na kayo. Mahaba pong usapin ito, pagpapatuloy natin ito sa Wednesday kasi bukas po ay theological forum kasama yung mga pastor ng Oikos. So, kung saan ako matapos ngayon, titigil ako, pagtingin ko sobrang haba na, and sa Wednesday itutuloy po natin ito. Pero gusto ko pong simulan ito para lang ipaunawa ano ang purpose ng 4th commandment. Bakit po mahalaga ito?
then we will draw out some principles from how Jesus dealt with this command. Probably on Wednesday, yun na pong tatalakayin ko. So, we'll follow this with some parameters at tatapusin po natin ito with some practical ways paano i-apply ang Sabbath day sa panahon natin ngayon. So, ito po muna yung main idea bakit ko piniling talakayin ito ngayon. Our main point idea is this: set apart one day in 7 to stop what you are doing, to remember the Lord as Creator and Redeemer, as you look forward to the eternal rest only Christ provides. That is the main idea. Na bilang mga mananampalataya, bilang Kristiyano, maglalaan tayo ng isang araw natin sa 7 para tayo'y umalala sa ating Panginoong Hesukristo, sa Diyos na manlilikha at sa ating tagapagligtas, habang hinihintay natin ang kanyang pagparito. So that is the purpose. That is the main idea. Now, tingnan natin, isa-isahin natin the purpose of the commandment. What do you think is the first purpose of the commandment? As it is written sa commandment na ito, it is made for us to remember. A remembrance of rest. We need to remember to rest. And this is stated clearly sa Exodus chapter 20 verse 8. Ang sabi, remember the Sabbath day. The word remember means to recall, to mark, to set aside. Sa Hebrew, yung remembering is not just recalling something, it implies a change of behavior so our lives line up with what we've been reminded of. We are to ponder and then put it into practice. In this sense, remember is to embrace one, or to embrace and own for ourselves. Di ba? Pag inaakap mo, ine-embrace mo, inaangkin mo, ganun din daw po. We need to embrace this. Yun po yung ibig sabihin. We need to remember, in a sense, is to embrace and own for ourselves. And the word remember is used 200 times in the Bible. Own it. Own it. Embrace it. Embrace this principle of the Sabbath. And we need to remember it. Because we have a tendency to forget and to neglect. Amen? Ano po ang sinasabi ng Deuteronomy chapter 5 verse 12? Observe the Sabbath day by keeping it holy as the Lord your God has commanded you. Observe the Sabbath. The word Sabbath or Shabbat, while observed on Saturday by many or by the Sabbatistas or even the Jews, does not mean seventh or Saturday as commonly thought. Ito yung binabanggit ko kanina. Sabbath is defined as a cessation from labor, a day to desist from exertion. That is the meaning of Sabbath. Sabbath doesn't mean a particular specific day, kundi ang kahulugan ng Sabbath ay ang pagtigil sa pagtatrabaho, pagtigil sa paggawa, a day to desist from exertion. Naiintindihan niya ng mga Sabbatista, naiintindihan niya lahat ng Hudyo. At dapat maintindihan natin, ito ang kahulugan ng Sabbath. Hindi partikular yung araw nito, kung hindi yung kahulugan nito at ang prinsipyo behind it. Na dapat tayo bilang mga Kristiyano, maglaan ng isang araw na tumigil tayo. At alalahanin natin na magpahinga. Amen? Ano po ang sabi ni Ligon Duncan? Ligon Duncan calls it the stop working day. The word rest means to settle down and be quiet. Yan ang ibig sabihin ng rest. To settle down and be quiet.
Kaya nga yung pananambahan pag Sunday, hindi po dapat masyadong nakakapagod. Sorry, no? Eto na naman ako eh. Bakit po? Kasi sa oras ng pananambahan, maraming mga Kristiyano sa panahon natin ngayon pagod. Pagod saan? Pagod sa kangangawa, pagod sa kalulundag, pagod sa kasasayaw. Ang linaw-linaw nga eh. Yung word na Sabbath, dapat ay settle down and be quiet. Kaya sa lahat ng pananambahang tunay na Kristiyano, mas mahaba yung panahong pumirmi ka, tumahimik ka, at makinig ka. That is how important the preaching and teaching of the Word of God. Ngayon, hindi na yun mahalaga. Ngayon, sa mga simbahan, ang mahalaga, ang mga tao magngangawa, maglulundag, kaya pagod. Punta ka sa simbahan, pag-uwi mo, pagod ka. Samantalang, ang dapat, pagdating mo sa simbahan, hindi ka matutulog, katulad naman ng ginagawa ng iba. Napunta sa simbahan, natutulog lang. Pag medyo napahaba sermon, tulog. Alam naman ng pastor, no? Kaya mga kapatid, ito po ang challenge ko sa lahat. Kung pupunta kayo sa simbahan at kayo antok na antok, matulog na lang kayo sa bahay. Huwag na kayong pumunta. Wala pong naigdudulot na mabuti yun sa inyo, sa personal nyong buhay, sa kaluluwan nyo. Wala. Kasi wala kayong makukuha kung antok na antok kayo. Kaya po, pinaghahandaan ng pagsamba. Alam mo na araw ng Sabat bukas, alam mo na day of rest yun, yung Saturday pa lang, magpahinga ka ng maaga. Hindi, uwi ka, madaling araw. Ano, aasahan mo? Gigising ka na maaga, pupungas-pungas ka, bigat na bigat ang loob mo. Ano ba yan? Kailangan pumunta sa simbahan. Lalo kung may gagampan ng tungkulin doon. Pagdating mo ron, eto na. Alam mo naman, parang pinaghihili ng demonyo talaga yung oras ng pananambahan nakikinig ka ng sermon, tulog ka. Ano naging pakinabang mo doon? Wala. Nandun nga yung presensya mo, pero walang silbi yun. Kasi dapat, nakapagpahinga kaluluwa mo, nakapakinig ka ng mensahe, na-refresh ka ng pagtungo sa gawaing pananambahan. Kaya may paghahanda sa pagsamba. Hindi lang po ihahanda yung i-offering, yung damit mong susuotin, ihanda mo yung katawan mo. Kasi pupunta ka para makinig ng salita ng Diyos. Dahil pag hindi ka nakinig, pagbalik mo ng Lunes sa gawain, patay ka na naman sa dami ng mga maririnig mo na kung ano-ano na dapat na ihanda ka ng salita ng Diyos sa linggo para harapin ang iba't ibang tinig ng mundo. Nakita niyo po kung bakit ito mahalaga? Mahalaga ito. No po? At yun po ang challenge. Have you noticed how many times people answer the question, how are you? Ang sagot nila, I'm busy. Or, yung iba, I'm crazy busy. Or, our family is going in 100 different directions. I have many plans. It is as if we need to validate our lives by letting people know how busy we are. And when people tell me why they haven't been gathering for worship, the number one reason na naririnig ko, pasensya na pastor, busy lang. Naalala ko tuloy nung panahon ng COVID Nung panahon ng COVID, ang tao hindi makalabas ng bahay. Ang tao walang mapuntahan, hindi makagala. Ano nangyari? Pag may tinanong ka nun na, how are you kapatid? At may nagsabing busy, talagang bulaan na lang Busy saan? Wala nang magawa mga tao At nakakatawa, kung kailan noong wala nang magawa, talagang naka-COVID na at nakakulong, quarantine, noon naisip na pumunta sa pananambahan para magsimba at mag face-to-face worship gathering. Kasi nga, hindi busy. Alam niyo mga kapatid, God wants us to rest so we can be refreshed. Amen? That is the purpose. Sabbath is designed to be a gift, not a grind. Ang Sabbath ay binigay bilang kaloob ng Diyos sa tao
para sa kapakanan ng tao at hindi para pahirapan ng tao. Kaya kung sa tingin ninyo, sakripisyo ang magsimba, sakripisyo ang tumungo sa pananambahan, sakripisyo ang gawain ng Panginoon, patay. Kaya napakaraming hirap Mga pastor na hirap sa ministeryo. Mga kapatirang buryong na buryong sa buhay. Because they have a misconception of this principle. Napakahalaga nito mga kapatid. Ano po? Ang sabi po ng Bible, Exodus 23:12, 6 days you shall do your work, but on the 7th day you shall rest, that your ox, your donkey may have rest, and the son of your servant woman and the alien may be refreshed. Interestingly, according to Exodus 31, verse 17, ano po sabi? It will be a sign between me and the Israelites forever. For in 6 days the Lord made the heavens and the earth, and on the 7th day He rested and was refreshed. Ano sabi diyan? Ano po? Exodus 31:17. God found refreshment when He rested. On the 7th day, He rested and was refreshed. Mga kapatid, God didn't need to rest because He was tired. Napapagod ba ang Diyos? Hindi. Pero ang sabi po ng talata, it will be a sign. Magiging palatandaan ito sa iyo, sa tao, at sa Kanya. Na siya nga nagpahinga, ikaw pa hindi. Ano po ang sabi ng Biblia? By the way, God didn't need to rest because He was tired. Ang sabi ng Isaiah 40:28, God neither faints nor is weary. So bakit siya nagpahinga? He rested not because He was exhausted, but to enjoy what He created. Genesis 1:31, and God saw everything that He had made, and behold, it was very good. It was on the 7th day when God probably sat down on His chair and looked at all His creation and said, it was very good. Mga kapatid, mag-speculate lang ako saglit. Gusto ko lang pong ilarawan natin ang ating mga sarili. Kailan mo na-appreciate yung mga bagay na naging bunga ng paghahanap buhay mo? Kailan mo na-appreciate yung bagong kama na binili mo? Bagong flat screen TV na binili mo? Yung barbecuehan na binili mo? Yung magandang sofa bed or sofa na uupuan mo? Yung reclining chair na meron ka? Kailan mo ma-appreciate yung magandang bahay mo na pinagpaguran mo ng 6 na araw o ng maraming mga araw? Kailan? Hindi ba katulad din ng Diyos nang ikay umupo at makita ang mga bagay na ito at sabihin mo, behold, it was very good. Paano mo gagawin yon kung wala ka namang ganong araw na itinalaga? Na lahat ng araw mo mula Lunes hanggang Linggo, hanap buhay. At pagdating uli ng Lunes hanggang Linggo, hanap buhay, hindi lang isang trabaho, may alam po ako, dalawang trabahong full-time, nagpapastor na, at the same time, nagtatrabaho pa full-time. Yung iba po, sumasideline pa ng 4 na oras uli, part-time. Ano na, buhay mo ngayon? So, mamumuhay ka ng ganon, paikot-ikot, at ito ang magiging routine ng buhay mo. May mga bagay na na-provide ka, pero hindi mo ma-enjoy. May flat screen TV ka, naka-cable ka, hindi ka naman nakakapanood. Wala ka ng oras. May maganda kang kama, 4-5 oras na tulog lang, gising ka na naman madaling araw. Ano po?
Mga kapatid, hindi pa kasama dun yung relationship, yung oras mo sa asawa, anak, o apo, kung sino man. Bakit? Kasi hindi mo natutunan ang prinsipyo na kailangan kang magpahinga. Kaya nilikha yung Sabbath. Para sa kapakinabangan niya ng tao. Sabbath was made as a gift and not for us to grind. Amen? Ito yung takbo ng buhay ng maraming mga tao ngayon. Ganun na po, namumuhay ang marami, Kristiyano man o hindi Kristiyano. Yung hindi Kristiyano, hindi bali na eh. Wag na yun, kasi hindi naman sila talaga makapagbibigay ng panahon sa Diyos. Pero yung mga nagsasabing Christian sila, mga mananampalataya sila, nako, kailan ka huling dumalo sa simbahan mo? Regular ba talaga na every Sunday ay pattern ng buhay mo yon? Now, ito yung pangalawang prinsipyo. Mahalaga to. Tingnan po ninyo. Ano unang prinsipyo? The purpose of the commandment. Remember to rest. The second, remember God's rhythm. Ano ibig sabihin nito? Ang Diyos may pattern eh. At kapag natutunan natin tong pattern na ito, makakapamuhay tayo ng masaya. Whatever else we think about this commandment, we can all agree, a good God set up regular rhythm. God has a rhythm of work and a rhythm of rest. He has a rhythm of labor followed by leisure. Tingnan niyo ang verse 9. Exodus 20 verse 9. Ano sabi ng Panginoon diyan? 6 days you shall labor, and you do all your work. But the seventh day is a Sabbath to the Lord your God. On it you shall not do any work, neither you, nor your son, nor your daughter, nor your male or female servant, nor your animals, nor any foreigner residing in your towns. You shall not work. The phrase, shall labor, carries the idea of a must. Labor kasi refers to the general things na ginagawa natin in the outside and inside of our home. Lahat ng pagkilos, yun po yung labor. Pagmamamalansya, pagsasaing, pagluluto, paglilinis ng bahay, those are labors. In a general sense. And ito po yung ginagawa natin. Ngayon, yung work is what we do for our livelihood. Magkaiba yung labor dyan, kaya nga sabi, 6 days you shall labor and do all your work. So, iba yung labor, iba yung work. Yung work dyan is the idea that we do for our livelihood. Hanap buhay yan. Sa lumang tipan, pag-aararo yan, punta sa bukid, at paghahalaman, kung ano man. Kasi agriculture yung system noon. Ano po? So, we are exhorted to exert ourselves in labor, services, and work for 6 days. Which is actually what we need to do. But on the seventh day, God said, we need to stop from doing those works. Sabi ni Kevin DeYoung, hindi ko naisulat. Sabi ni Kevin DeYoung, every time and everywhere we cycle through Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, we are embodying the Sabbath principles introduced into the world by God Himself. Cycle yun eh. God established the pattern of working and resting when He provided His people with manna to eat. Naalala niyo po ba yun? Exodus 16:23. They were to collect twice as much on the 6th day, so they would not work on the 7th day. Mahalaga yung prinsipyong yan eh. Ang sabi ng Diyos, kukuha kayo ng sapat lang para sa isang araw. Alala niyo po yon nung sila'y nasa wilderness na? So, merong mga sakim. Para siguro, makasiguro na may kakainin siya bukas,
kukuha ng doble ngayon. So ano nangyayari doon sa kumukuha ng doble? Panis. Bulok. May uod kinabukasan. Pero bakit? Pag araw ng 6th day, yung ika-6 na araw, inuutusan sila ng Diyos na kumuha kayo ng para bukas. Dahil bukas walang mana, walang trabaho, walang ibibigay ang Diyos na provision on the 7th day. Kaya ibibigay na niya yon ng Sabado. Pero hindi mo papanis. Sabi ng Exodus 16:23, tomorrow is a day of solemn rest, a holy Sabbath to the Lord. Bake what you will bake, and boil what you will boil, and all that is left over lay aside to be kept till the morning. Ito ang pattern ng Diyos eh. May rhythm ang Diyos, pero ang tao ayaw ng pattern na ito. Ayaw ng rhythm na ito kasi boring daw ito. Nakakabagot. Pero kung uunawain natin, kung ang buhay natin nakapattern sa bagay na ito, magtatrabaho ka ng 6, gagawin mo ang lahat ng kabuhayan mo 6 na araw. Sa ika-7, magpapahinga ka. You will take rest and you will refresh. Ito po yung pinakamagandang klase ng buhay. Ito yung buhay na punong-puno, mga kapatid, ng pagtatagumpay. Kasi sa 6 na araw, gagawin mo yung lahat ng para sa'yo. Sa ika-7, ang Diyos naman ang kikilos sa'yo para palakasin ka na harapin uli ang ika-6 na araw o ang pang-6 na araw na susunod na linggo. Tama? Ang tao ayaw ng pattern kasi boring daw at nakakabagot. Pero kung unawain natin at susundin ang pattern na ito ng Diyos kung paano tayo mabubuhay, ating makikita na ito ang pinakamabuting paraan upang mawala yung boredom, mawala yung depression, at huwag tayong manghinawa sa buhay. Most of the people who are depressed, most of the people filled with anxieties, ay ang mga taong hindi na nakapagpahinga. Bakit? Kasi 6 na araw ka magkukumahog. Kakayod. Pero yung ika-7, sa halip na ipahinga, ikakayod mo pa rin. Merong araw na dapat ilaan sa pagpapahinga at refreshment ng iyong katawan at ng iyong kaluluwa. Mga kapatid, hindi masama magtrabaho. Don't get me wrong. God calls us to be a people who are productive by doing an honest week's work. Sabi ng 2 Thessalonians, for even when we were with you, we would give you this command, if anyone is not willing to work, let him not eat. Kahit nung kasama nyo pa kami, ang sabi ni Pablo, sinabi namin sa inyo't iniutos na kung sino ang ayaw magtrabaho, huwag pakainin. We are commissioned and commanded to work. Amen? And according to Genesis chapter 2 verse 15, labor has always been part of God's plan for our lives. Even before the fall, ang unang tao na inilagay ng Diyos sa hardin ng Eden, ginawang katiwala para pamahalaan ang hardin at ang paraiso ng Diyos. As much as you might not care for your job, work itself is not part of the curse. He has placed us on the garden in a purpose of involving ourselves in His plan and His purpose. Kaya nagsasabing ang hanap buhay ay parusa. Hindi! Plano na yan ng Diyos. Kaya lang ho, nung nagkasalata ang tao, yung hanap buhay naging mahirap. Yun po yung sumpa. Naging mahirap ang pagtatrabaho. Sabi ng Diyos, mula na sa pawis mo. Dati hindi mahirap eh. So, while the Israelites were to work for 6 days, 1 day of rest was compulsory and comprehensive. And it was for everyone in their household. Your son, your daughter, your male servant, your female servant, your livestock, o maging mga foreigners who is within your gates. Yan po ang sabi.
So, anong ibig sabihin nito? Yung mga magulang parents are to run point on this. Making sure sons and daughters know 6 days are for work and 1 day is to be dedicated to worship. Kaya kami, yung mga anak namin, pinalaki po talaga namin sila na walang hanap buhay pag Sunday. Wala pong nag-o-overtime sa pamilya ko pag linggo. Kahit triple pa ang sweldo niyan. Wala ho nag-o-overtime sa mga anak ko ng Sunday. Bakit? Kasi naniniwala ho kami sa Diyos yan. Po? At ito yung pangatlong prinsipyo. Third, principles and purpose. Una, remember to rest. Second, remember God's rhythm, yung system. If we will follow God's pattern, we will be okay. At ang pangatlo, remember to revere. The purpose of remembering Sabbath is to keep it holy. So, hindi po, mga kapatid, wala kang gagawin, rest ka nga, pero nasa karaoke ka naman, nakikipag-inuman sa tropa, o namamasyal, naglo-long drive, pupunta sa kung saan-saan, holy ba yun? Kaya nga po ang sabi, remember the Sabbath to keep it holy. This is an emphatic imperative. The root means to separate, to set apart. 7 araw yan, 6 ang iyo, ihiwalay mo yung pampito. Hindi na yan para sa'yo. Gamitin mo naman yan para sa pag-aalaala at pagbibigay ng karangalan sa Diyos. And take note, mga kapatid, yung 4th commandment, kasama pa yan sa ating vertical relationship with God. Again, hinati nga yung commandment. 4 para sa Diyos, 6 para sa tao. Huwag mo namang gawin yung pang-4 ay isama mo pa sa relasyon mo sa tao na yung Sabbath day na para sa Diyos, ibibigay mo pa sa bisita mo, ibibigay mo sa anak mo, ibibigay mo sa mga mahal mo sa buhay. Hindi iyon ay para sa Diyos. Di po ako galit, nagpapaliwanag lang, pero ang dami pong hindi makaintindi nito. Pastor, pasensya na, may bisita ho kami. Di na lang ako nakibo. Pero sana ngayon maintindihan nyo ito. Ibinigay mo yung oras ng Diyos para sa bisita mo. Natuwa yung bisita mo, nalungkot ang Diyos sa'yo. Dahil alam ng Diyos, isinakripisyo mo yung oras na dapat ay para sa Kanya. Amen? Alam niyo yung word na separate, it is also translated as to elevate. God set the Sabbath apart for a high and holy purpose. Take note, yung 4th commandment, kabilang pa yan sa ating vertical relationship with God. Kung gagawin natin ang Sabbath, dapat yan ay para sa Diyos. Hindi ka magpapahinga para sa iyong katawan. Hindi ka magpapahinga para sa iyong mga anak at para sa bonding moment ng pamilya. Do pwede mong gawin na ikaw ay sumusunod sa pagbibigay galang sa Diyos, pagsamba sa Diyos, at the same time, bonding moment ng iyong pamilya kasi magkakasama kayong sumasamba. Amen? One commentator offers this translation. Sabi niya, remember the stop working day by observing its sacredness. Jen Wilkin writes, but true Sabbath rest is set apart as holy. It is intended for worship as much as for well-being. Nakuha niyo po? Sabbath was set apart as holy, intended for worship, and not for our well-being, your relationship's well-being, your children's well-being, your husband's well-being,
lalo na kung mga foreigner or visitors well-being. Amen? Pinakamaganda mga kapatid, may bisita kang dumating na linggo, dalin mo sa church. Kung ayaw niyang pumunta sa church, at ang sasabihin niya, hindi, kayo dinalo namin, di naman yung church nyo. Umuwi na kayo. Bumalik kayo nang hindi ako papunta sa church. Amen? Sa ganong paraan, nakapagpatotoo ka pa na mahalaga sa'yo ang pagsamba. According to Leviticus 23 verse 3, 6 days shall work be done, but on the seventh day is a Sabbath of solemn rest, a holy convocation. Just as our checkbooks reveals our true values, our calendar reveals who we are. We schedule activities because they are important to us, and let us make sure our calendars reflect time for weekly corporate worship. Tingnan mo kalendaryo ko mga kapatid. Isang taon po ito, 1-year calendar. Nandito lang po ito sa opisina ko. Di ko po ito inaalis dito kasi po, may mga tumatawag sa akin. Mga kaibigan, member ng church, yung iba hindi member ng church. Yung iba hihingi sa akin ng appointment. I always make sure na yung kalendaryong ito ay hawak ko. Control ko. Pero may mga bagay dito sa kalendaryong ito na dapat control ako. Kasi yung mga araw na yon, itong mga araw na ito, hindi akin yan. Kontrolado ako niyan. Halimbawa, lumapit sa akin yung aking anak, tay. Labas naman tayo. Pasyal naman tayo. Sige anak, bakit hindi? Pwede ba Sunday? Ayun. That is an automatic no because I have no control over that. It is God who controls that part of my calendar. Amen? Kaya napakadalang po. Alam po yan ng mga kapatiran namin dito sa Winnipeg, Unida. Napakadalang bilang sa mga daliri sa 12 taon na wala po kami sa church. Nawala po ako sa church. At kung wala man ako sa church, nandun ako sa ibang church. Nasa ibang mission point po ako. Gawain pa rin yun ng Panginoon. Pero kung dahil kami namasyal, nag-cross ng border para mamili, hindi po namin yun nagagawa. Because we make sure our calendars reflect time for weekly corporate worship. Amen? Ano yung una? Ayan sabi po na Exodus 20:11, for in 6 days the Lord made the heavens and the earth and the sea and all that is in them. But He rested on the 7th day. Therefore the Lord blessed the Sabbath day and made it holy. He made it holy. Kaya mga kapatid, maglalaan talaga kayo ng isang araw na banal sa Diyos. May isang araw na banal. 6 na araw na nga eh. Pampito ba naman eh? Atin pa rin. So ano po yung unang purpose? Remember to rest. Pangalawa, remember God's rhythm. Pangatlo, remember to revere. Pero yung pang-apat, remember God's redemption. While the Exodus passage connect His command to creation, kaya kanina, di ba, lagi natin i-connect dun sa Genesis. Pero some 40 years later, after 40 years, God reinstated this fourth commandment kay Moses sa Genesis 5:15. Ano sabi niya dyan? 40 years later, you shall remember that you were a slave in the land of Egypt, and the Lord your God brought you out from there with a mighty hand and an outstretched arm. Therefore, the Lord your God commanded you to keep the Sabbath
day. Mga minamahal na mga kapatid, malinaw po sinasabi diyan ni Moses. Ano po? Ang sabi po, for the sake of our own souls, it is good to set a day on to focus on how God has redeemed us from the slavery of sin. Redemption ang pinag-uusapan dito. Kailangan merong isang araw na inilaan tayo para gunitain ang ating kaligtasan. Ang pagliligtas na ginawa ng Diyos. Ano po? If you don't have this weekly, you will forget all God has done for you. And you will end up taking the grace of God for granted. Pag wala kang ganito linggo-linggo, kasi ang communion naman di po ba? Di ba sabi, do this in remembrance of me, once a month. Pero yung Lord's Day, every Sunday, every week, reminded us of our redemption. The grace of God that He redeemed us from slavery, from sin. Amen? Sabi nga, if you unplug, you'll unravel and become ungrateful. Kaya ang Hebrews 10:25 ang sabi, huwag ninyong pabayaan ang pagtitipon, katulad ng ginagawa ng iba. Bakit? We always needed to be plugged to God para patuloy na alalahanin ang kanyang ginawang pagliligtas. Amen? Ulit, remember to rest, remember God's rhythm, remember to revere, remember God's redemption, and fifth, remember to rely. When the Israelites kept the Sabbath, it was a way to rely on God to provide for their needs. It is God who set up the Sabbath, and it is God who promised to take care of His people, as evidenced by how He provided them double manna kapag 6 na araw. On the 6 days, double manna binibigay para pagdating ng Sabat, may pagkain sila. So dito, isinet ng Diyos ang ikapito para pagtiwalaan natin at alalahanin natin na ang Diyos ang magpo-provide. Minsan ito ang problema. Kaya natin kinukuha yung ikapito para mag-overtime kasi double pay. We rely on our own effort, we rely on our own initiative, on our works, not on God's provision. Pinangungunahan natin ang Diyos. Katulad din yan ng mga tao na sa ika-6 na araw, o na sa ibang araw, ay kukuha ng doble. Pagdating ng araw, ano nangyari? Kinabukasan, panis naman yung kinuha ng doble. Hindi niyo po ba napapansin, kahit anong overtime gawin nyo, minsan kulang at kulang pa rin? Pero bakit yung iba na nakaset-up ng pattern, na nakasunod dun sa rhythm ng Diyos, hindi naman kalakihan ng sweldo pero hindi nagkukulang? I would like, minsan lagi na lang nababanggit kasi yung aming buhay, yung aming pamilya yung aming sambahayan. Kami pong mag-asawa, hindi po kalaki ang sweldo namin. Pero sasabihin ko po sa inyo, hindi kami nagkukulang. Wala kaming utang kundi itong bahay na ito. Totoo. Ang utang lang po namin itong mortgage ng bahay na ito. Pero aside doon sa mga utilities na regular naman yon, gamit na kuryente, yung mga, wala po kaming utang. Wala kaming binabayarang sasakyan. Yung sasakyan namin, kahit luma, paid off na po yan 4 years ago. Yung sasakyan ng aking panganay, nung nangailangan siya ng sasakyan, immediately, nakapagbigay po kami, binigyan ko po siya 4,500 bilhin nun. Sabi ko, sige, bumili kang sasakyan. And that was, I think, 3 years ago. Hanggang ngayon, natakbo pa naman. Bayad po yun. Wala po kaming utang. Kasi may pattern po kami sinusunod 6 na araw lang po magtatrabaho mga bata, kung magtatrabaho sila. Actually, hindi nga 6, 5 araw lang Monday to Friday lang Yung Saturday, hindi po sila nag-overtime. Si Dang, hindi po yan nag-overtime.
Kasi po yung Saturday namin, dahil wala naman trabaho yon, amin po yon, sa family yon. Ako po hindi nagtitinig ng Pag-asa pag Saturday, hindi niyo po ba napapansin? Kasi po, para sa pamilya ko yon. Gigising po kami, medyo tanghali na, magbe-breakfast po kami sabay-sabay. Tapos takbuhan na po kami uli dahil may mga gawain sa simbahan na kailangan naming tugunan. Saturday yon. Ako naman po, magpe-prepare na ng sermon para sa Sunday. Mrs. naman po, habang naglalaba, andito rin po siya sa baba, kasama ko rito sa basement. Sabay na rin ang aming kwentuhan. Pero hanggang doon lang po kami sa 5 araw ng trabaho. And we rely on God that God will fulfill His promise of provision. Amen? Kaya, Exodus 16:29-30, "See, the Lord has given you the Sabbath, therefore on the 6th day, He gives you bread for 2 days. Remain each of you in his place." Remain each of you in his place. "Let no one go out of his place on the 7th day." So the people rested on the 7th day. Mahalaga yun, yung to always remain in the place of God. To always remain in the pattern, in the rhythm, in the principles of God. Amen? Sabi uli ni Jen Wilkins, mahusay ito si Jen Wilkins. Sabi po niya, to take 1 day to rest was a trust. It is a trust test. God showed them they didn't have to frantically work 7 days a week to provide for their own needs. Sabbath is the deliberate cessation of any activity that might reinforce my belief in my own self-sufficiency. Ang Sabat ay ang pagtigil sa lahat ng mga gawain na maaaring mag-reinforce ng aking paniniwala na ako ang kayang tumugon sa lahat ng aking pangangailangan at ako ang nagpo-provide. Amen? Sabi niya, in contrast to cultural ideas of rest marked by self-care, Sabbath rest is marked by self-denial. It reminds us that we are not God. Exodus 31:12-13, "And the Lord said to Moses, You are to speak to the people of Israel and say, Above all you shall keep my Sabbath, for this is a sign between me and you throughout your generations, that you may know that I, the Lord, sanctify you." Katulad ng rainbow para kay Noah, katulad ng circumcision para kay Abraham, ang Sabat binigay kay Moses that God would take care of His people if they learn to trust Him. Amen? So by the way of summary, here are the 5 purposes of the 4th commandment. Remember to rest, remember God's rhythm, remember to revere, remember God's redemption, remember to rely. Set apart 1 day in 7 to stop what you are doing, to remember the Lord as Creator and Redeemer, and as you look forward to the eternal rest, only Christ provides. Kapatid, mga kapatid, hindi po dito matatapos. Kailangan ko pong ipaliwanag sa inyo yung prinsipyo ng commandment. Ano ba ang commandment na ito? Applicable pa ba in the New Testament? Atin po itong pag-aaralan. Nagbago ba ang dynamics ng prinsipyong ito? Atin po itong pag-aaralan. Hindi ko na lang po magagawa ngayon. Tutuloy po natin sa Wednesday. Aaralin natin the principles of this commandment. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Roel Camia po, mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada, para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos dito po sa Tinig ng Pag-asa. Magandang araw po mga kapatid.